Hindi ko alam kung ako lang yung nakaka-experience nito, no, regarding loan apps or loan services na napakabagal mag-increase and halos ayaw talaga nilang mag-increase. But anyways, in this video, very casual lang naman to. Usap-usap lang tayo dito. Mag-share lang din po ako ng mga loan apps or loan services na nami-mention ko na rin sa mga compilations ko ng mga legit loan apps, mga instant loan apps, and more. Well, this one po, no, isi-share ko lang siya sa inyo. Baka kasi na-experience nyo rin. At baka ma-share nyo rin ako ng tips dyan kung paano ito pa-increasein ng pa-increasein. Kasi so far, meron akong 5 loan apps or loan services na isi-share sa inyo na legit talaga itong mga to. Pero to be honest lang, no, magiging transparent na ako sa inyo kasi this is just based on my personal experience lang po na gusto ko siyang i-share sa inyo. Para kahit paano ma-share nyo din yung mga experiences nyo regarding sa mga loan apps or loan services na ito. Hopefully, I will make this video very short and simple lang din naman. Wala na masyadong edit to, guys, no? Kasi gusto ko lang i-share talaga ito sa inyo. Pero at least kahit papaano, no, direct to the point na agad tayo dito. Well, ano nga ba itong mga loan apps or loan services na ito? So, first on my list is si G-Credit, guys, ng GCash Loan Product. So, ako lang ba yung naka-experience ito na napakakunat niya talagang mag-increase? Anyways, G-Credit is powered by CIMB Bank at sabi nila may factor daw yon na siya ay funded by CIMB Bank. At alam nyo naman, gaano din kakunat yung bank, no, na mag-increase talaga. Basta ang kunat-kunat niya talagang mag-increase kasi biro mo ha, nag-start ako dito sa G-Credit by 1,000 or 2,000 ata. Nag-increase naman siya pero very long time waiting and then long time ago. Ganun siya. And then sobrang bagal talaga. Nag-i-increase pero napakaliit ng i-increase tapos bumababa siya. At nung bumaba siya, hindi na ulit siya na-increase sa akin. Mind you ha, for almost 3 years po ako sa G-Credit, 5,000 pesos pa din ang offer nila sa akin. Kayo ba? Well, second on my list is si Maya Credit. Yes, this year ko lang naman din na-activate itong si Maya Credit. After 2 months ata, parang nag-increase ako ng 2K at nag-stop na siya doon. At alam nyo naman na si Maya Credit po is powered by and funded by Maya Bank. Bank na naman ito. Kaya parang ang kukunat talaga nilang mag-increase ha. Pero mas makunat talaga si G-Credit kaysa kay Maya Credit. And mind you ha, well anyway, si G-Credit, lagi ko yung ginagamit. Lagi akong naglo-loan dyan as in. Every month, ginagamit ko siya. Si Maya Credit naman is not every month. But ginagamit ko siya. Siguro kulang lang din ako ng sobrang ginagamit. Siguro ganon. Kaya kasi usually, pag mga pautang talaga, gusto nila na ginagamit talaga para makita nila yung record natin na tayo ay frequent user. Tinatangkilik natin yung kanilang mga pautang na ganito. Well, anyways, again, no, si G-Credit kasi, though ang pinaka-function niya talaga is pa buy now, pay later, use as payment method din po talaga siya. Parang pa virtual credit card po natin ito, no, sa GCash. But may mga ways na nako-convert talaga natin siya to cash via DragonPay kasi legally nag-a-accept naman si DragonPay noon. And itong si Maya Credit is legally talaga nakakapag-cash out tayo dito. May feature siyang gano'n na matatransfer or mako-convert natin agad-agad into cash itong si Maya Credit. Comment down below nga guys kung kumusta yung Maya Credit nyo at G-Credit nyo again as well. Para din na-aware ako. Baka ako yung ganito. Well, next on my list is si Credible PH or si Credible Loan Up na may benefit siya na pa buy now, pay later at cash loan at na-experience ko na yan ha. Kung sa interest rate at saka sa loan terms, wala akong masabi kay Credible ha. Maganda siya. May pa 0% interest rate pa nga siya at na-avail ko yun. At na-avail ko din yung 3 months to pay niya, na-avail ko yung pa-cash loan niya, na-enjoy ko talaga yan. Kaya lang, hindi rin siya ganun ka-increasable. Tama yung mga viewers natin na nagsasabi na ang kunat din talagang mag-increase ni Credible. So, is there anyone here na talaga naman bonggang-bongga po ang offer nyo kay Credible? Kasi up to now, 3,500 pesos pa din yung offer niya sa akin from the very beginning na yun yung offer niya. Nakailang loan na ako dito pero still, hindi siya nag-e-increase, hindi rin guaranteed yung increase niya. Kaya tama kayo, na-experience ko din po yun. Well, kung meron kayong tips dyan sa mga na-experience ng gradual or tuloy-tuloy na pag-increase kay Credible, pakishare naman yung mga tips na pwede nyo ma-share sa akin. Kasi gusto ko talaga si Credible guys. Pakaliit ng interest rate niya, may 0% interest rate siya at flexible payment terms. Kaya lang nalulungkot ako, every utang and buy
bayad ko is ganun pa rin yung loan offer ko. Gusto ko naman medyo tumaas naman. Credible ba kaya naman? Well, another ito pa ha. Next loan up guys is si Tala Loan Up. Hindi tayo magpapaka-epokreta dito kay Tala Loan Up. Though ito ay maganda yung customer service niya, maganda rin naman yung pautang niya, kahit papaano talaga okay siya. Wala tayong question doon. Madaming may gusto kay Tala at pangmasa tong loan up na ito. Pero guys, honestly, ang kunat niya din talaga mag-increase. Hindi ko alam anong sikreto dito kung paano siya um-increase ng um-increase. Kaya ba, magkano yung loan offer nyo dito kay Tala na ngayon simula nang nagkaroon kayo ng account dito? Kailangan ba frequent borrower tayo? Talagang utangin ba natin ng utangin para ma-increasean tayo? Kasi lately nga, inutang ko na nga siya ng sagad para ma-increasean ako. Pero nung binayaran ko siya guys, hindi ako na-increasean. Hindi lang siya first time, hindi lang din siya second time. Kaya sabi ko, parang ang kunat-kunat ni Tala talaga na mag-increase. At meron din mga viewers na sabi sa akin niya na makunat nga mag-increase si Tala, which is true for me kasi na-experience ko nga. Well anyways, enlighten me. Okay si Tala, wala akong problema kay Tala. Yun lang talaga ang problema ko, hindi siya nag-i-increase sa akin. Well, lastly guys, no, alam ko magugulat kayo dito. Pero yes, opo, si Cbank Credit. Guys, nakailang ongoing loan na ako dito kay Cbank Credit. Pero hindi niya pa rin ako na-increasean kahit good payer ako, frequent borrower ako, hindi ako na-increasean ni Cbank Credit. Though okay lang naman din kasi mataas din naman yung kanyang approved loan offer sa akin. 30,000 pesos. That was the first time. Though lagi ako naglo-loan dyan, multiple loan pa nga. At may ongoing loan ako dito ha. Pero sana naman, ma-increase niya naman ako. Umangat naman kahit papaano. Well, eto nga kasing si Cbank Credit, diba? Ang nagpa-fund nito, bangko din. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag bank yung nagpa-fund, katulad kay Maya Credit, G Credit, parang ang kukunat din talaga nila. Well, ito, another, no, pahabol ko lang. Hindi naman siya masyadong concerning din. Pero, na-experience ko kasi kay Salmon Credit before, guys, na parang katulad na rin itong kila Cbank Credit, kila Maya Credit, kila G Credit, Tala, Credibo, parang ganun siya noon, si Salmon Credit. Namuntikan ko na rin namang sinukuan. Kasi alam nyo, ang kunat-kunat ni Salmon Credit na mag-increase talaga sa akin nun, it takes almost a year para ma-increasean ako. Napako ako sa 3,000 dyan at lagi kong inuutang yun ha, mind you, lagi kong inuutang yun. Pero sobrang kunat niya mag-increase before. Pero nagbago siya guys, simula nung nag-update yung app niya, lately gustong gusto ko na siya kasi nag-increase ako bigla, naging 10,000, naging 15,000, naging 20,000. Ngayon, ang loan offer niya na sa akin is 40,000 pesos. Medyo umukay talaga itong si Salmon Credit. Kaya hindi ko din pwedeng i-judge yung mga na-mention ko na mga legit loan apps, no? Pero kasi, no, pansin ko, ilang taon na yung iba dito, pero ganun pa rin yung kanilang offer sa akin. Kaya please enlighten me. Ganun ba talaga? Ano bang dapat kong gawin dito? Ako lang ba yung naka-experience ng ganito? Kasi sa mga nagtatanong kasi sa akin, no, about sa mga increase, kung okay ba in the long run. So, ito na talaga yung katotohanan dito. Kasi nga ako mismo, hindi talaga ako na-i-increasean or napakakunat, napakabagal ng increase as in, hindi guaranteed yung increase dito. Kaya please enlighten me. Comment down below kayo dyan sa baba. Gusto ko kayong kausapin regarding this one. Kahit pa paano, aware din ako. Baka may kailangan din akong gawin. So, hindi ko na papahabain tong video na ito, no? So, nag-share lang talaga ako sa inyo ng mga thoughts and experiences ko sa mga loan apps na ito. Baka may katulad ko din. Gusto ko lang makakuha ng information sa inyo. Well, just to be clear guys, okay lahat to, legit lahat to, and maaasahan makakautang pa din naman up to now tong mga to. Kaya lang, ang concern ko lang talaga, hindi sila nag-i-increase or napakabagal ng increase. Yun lang naman yun. Don't worry guys, mag-update ako time to time in case na may improvement changes sa mga loan apps or loan services na na-mention ko. So, yun lamang guys, no? So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!